Na-shock yun ko. Ngano man ni, pwedeng mabiyuda si Gian. Ano ang sinapit ng groom? Ayaw ko pa pong mabiyuda. Sa wedding video, masayang-masaya ang bride at groom na sina Donald at Gian. Ang 9 na taon kasi nilang relasyon, sa simbahan din ang tuloy. Pero sa kalagitnaan ng seremonya, kung saan magpapaalam na ang bride sa kanyang mga magulang, ang photographer nila na si Charles biglang kinilabutan. Ang groom kasi nalitratuhan niyang pugot ang ulo. May mga paniniwala yung sama daw na naputol yung ulo. Ang nakita niya kay ang kwinyo raman, wala na ang ulo. Sa pagkasabik nga sa kanilang pag-iisang dibdib, nakalimutan na raw ni Gian ang mga pamahiin. Mao ni ang wedding dress nga gipahuwam sa akong ninang nako para mahibaw-an ako kung masakto bagyo nako gisukod din ako. Sus, og nakahibaw pa lang ko, ako tay siyang mabadlong. Kay ang panultihon ko sa mga katiguangan, dili pwede isukod ang iyaha ang gown. Kay sa managtiayon, naidautan nga mahitabo. 24 yung kasal namin, 23 kami po talagang dalawa pumunta ng palengke. Sabi daw nila, hindi daw pwede yun. At sa mismong araw ng kasal, tila nagkasunod-sunod na raw ang mga pangitain. Mao ni ang sandal nga akong gigamit pagkasal na mo. Nahibong na lang ko nga naputol og galit ang akong sandal. Naabutan po namin na merong misa ng patay. Huwag po munang lumabas kasi bawal daw yun. Nag-standby lang po kami sa van. Antayin daw po na makaalis yung araw ng patay po. Pag-start na ng wedding, wala kasi kaming magagandang shots. Halos lahat po ng shots namin, blurry po siya. Kung gisunod pa lang niya panultihon sa katiguangan, Nangangamba kasi ayaw ko pa pong mabiyuda. Nasaan na ba ang groom na nalitratuhang pugot ang ulo? Isang linggo matapos ang kasal, ang groom narito sa kanilang bahay. Buhay na buhay! Lumapit sa akin yung photographer. Sabi niya, sir, may ipapakita sana ako sa'yo. Pero tsaka na lang kasi araw ng kasal nyo, ayaw kong masira yung kasal nyo. Yung kaba ng dibdib ko parang hindi ko na maintindihan. Tinapik niya yung balikat ko, kinaumagahan. Nag-chat siya sa akin. Pinuward niya yung sa akin yung picture. At ang videographer ng kanilang kasal, meron pang ipinapanood na video. Ano ito? Natakot po talaga ako. Ba't nangyari to? Kaya si Donald, pinayuhan na sunugin ang mga isinuot niyang damit. Ang problema, hiram lang pala ang mga ito. Ingon akong ba na nga, pila naman kuno kantidad sa sinina, sa tao. Gusto ko akong ba na nga ipasunog. Dito na naman namin sinunog. Pagkatapos na namin sinunog, inaipon ko po yung abo. Binabalot ko po ng itim ng tela. Pagkatapos, tinatapon ko po sa ito. Pero si Donald, mas kinilabutan pa raw nung ipakita sa kanya ang video sa eksaktong anggulo kung saan nakuhanan naman niya ng litrato ang groom. Paglapit sa tatay ng bride, makikita pa ang ulo ni Donald. Pero pagkamano niya, doon na siya nakuhanan na parang pugot ang kanyang ulo. Ang tinataka ko lang po ay, nang ibinidyo ko, naputol din ang ulo. Parang nag-stop siya. Kumayo lahat ng balahibo ko. Natakot po talaga ako. Kaba ng dibdib ko parang hindi ko na maintindihan. Pero nung ipinaliwanag ng photographer na si Charles ang video, tila wala naman palang dapat ipangamba ang mag-asawa dahil ang kuha tila naangguluhan lang. Sa likod ako na angle, sobrang nakayuko ka talaga sir kung nag-bless ka sa papa ng bride. Hindi lang sumama yung kwelyo, at saka yung kwelyo naman ng sinuot mo na damit, medyo matigas lang talaga. Kuha po ito sa one of the attendees sa inyong kasal. Ipapakita ko sa inyo ang video. Ito. Kita po naman talaga na yumuko ka na ng todo.
Ang pamahiin kasi walang siyentipikong batayan. Wala namang masama na sundin ang pamahiin kasi mabuti nga na mag-ingat tayo. Wala naman po talaga tayong ikatakot kasi ito po ay simbahan. Dito po tayo mag-celebrate ng Mass and asking God for His guidance and providence. Nabigyang linaw po lahat. At least gumaan ang pakiramdam ko. Wala pala akong dapat katakutan. Ang mga pamahiin nakaugat na sa ating kultura. Ang madalas na sinasabi, wala namang masama kung sundin. Pero habang tumatagal, tila lalo lang pinapaniwalaan kahit wala namang basehan.